Good morning you guys. Ngayon lang uli ako makakapag-upload dahil nga naging busy ako nung nakaraang mga araw. Kwento ko sa inyo yung experience ko sa school, sa aking pharmacy school, pharmacy technician school. Grabe ang aking experience. Hindi ko akalain na magagawa ko ito na matagal ko ng planong gawin na hindi magkaigi nga, 'di ba? And sabi ko sa inyo nagkaigi naman and eto na nga nakapasok na ako sa mundo ng pharmacy, check, 'di ba? Sa school. Eto na ako, nag-aaral na ako. Dahil nung una, sabi ko sa inyo nagpapanik ako dahil sabi ko ay parang hindi ako sabi ko sa inyo, 3 araw akong nag-o-overwhelming, grabe. Dahil nga nagpapanik ako dahil sabi ko sa sarili ko nandoong pumasok sa isip ko na, ay hindi ako magkakaigi dito. Hindi ako makakapasok dito, hindi ako makakapag-aral dito, hindi ko 'to makakaya kasi ang hirap. Sa una pa lang ang dami ng math, grabe. Nadiskubre ko na sobrang dami ng math, grabe. Pero ang kagandahan naman dito sa school namin, marami siyang mga provided na mga yung parang mga tutorial video kung paano gawin, yes. Tapos medyo nag-overwhelm din ako sa hindi ko alam kung paano ko gagawin yung mga homework. Parang ewan ko, ipinaliwanag naman sa amin lahat ng mga kailangan naming maintindihan. Pero somehow yung brain ko parang kinapos sa paliwanag, hindi ko pa rin maintindihan. Kaya ang suma total is parang lost ako. Pero somehow na ko rin, nadiskubre ko din. Pero sabi ko nga sa inyo, bago mawala yung aking, anong tawag dito, yung overwhelming ko, grabe, inabot ng 3 araw. Sabi ko sa inyo, grabe. What's that? Wala namang nangyayari sa labas. Nawalan ba ng kuryente? May naririnig akong parang nawalan ng kuryente. Anyways, yun nga. Inabot ako ng yung pangamba, pag-aalala, maraming questions na pumapasok sa isip ko na sabi ko, hindi ko na siguro itutuloy ito kasi masyadong mahirap, hindi kakayanin ng aking powers, ng aking kapangyarihan, ng aking abilidad. Paano kaya? Tapos nandun din yung nag-aalala ako na sabi ko, paano kung halimbawa maayos na ako dito sa trabaho ko tapos lilipat pa ako ng ibang trabaho na which is may stress ako. Samantalang dito sa trabahong ito is maayos na ang buhay ko, wala na akong inaalala, wala na akong pinoproblema, wala na akong ni-stress, wala na akong yung parang hindi ko kailangang gamitin ng matindi yung utak ko dahil yung trabaho namin is madali lang. And hindi ko rin kailangang makapag-deal sa mga customer dahil yung trabaho namin is, oo, nakikipag-deal ako sa mga customer pero hindi gano'n yung parang bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo silang kausapin, huwag. Kasi yung kailangan lang nila ibibigay mo. Pero somehow nama-manage ko pa rin na kausapin sila. Nag-uusap pa rin kami, nagkukuwentuhan pa rin kami na parang normal lang, na parang, parang mga kakilala ko lang sila, parang mga kaibigan. Which is kasi komportable ako dahil nasa loob ako ng base. Pakiramdam ko is nandun yung comfort zone ko. Kasi nga, ang mga military people is sila, yung parang sumusunod sila sa mga rules, regulations, walang mag-aano sa iyo na yung parang mag-asa-asa na, mataas ako ganito, ganyan. Walang gano'n. Well, in my experience, wala akong na-experience pa na gano'n. Pero sa labas, ang dami ko na-experience sa gano'n, sa labas ng base. Kaya nag-aalala ako, sabi ko, paano ngayon 'to 'pag nagtrabaho na uli ako, babalik na uli ako sa labas. Parang kulungan 'no, labas. Labas galing sa loob tapos lalabas at magtatrabaho sa labas. So, parang ang tunog is bilangguan na, parang gano'n. Pero hindi. Yun, magkaiba kasi parang pakiramdam ko is magkaibang-magkaiba yung kanilang mundo sa mundo ng sa loob ng mga military, sa labas ng mga military, okey? Sa labas ng base. Pakiramdam ko is wala sila sa kaayusan, but maybe I'm wrong, you know? Pero you know what, eto na nga, okey naman, naging maayos naman yung pag-aalala ko is nawala din pagkatapos or pagkalipas ng ilang araw. Alam mo, sabi ko sa inyo nag-take pa ako ng gamot, ng aking anxiety meds dahil nga sabi ko, kailangan ko pa rin mag-take ng anxiety meds kahit anong mangyari 'pag, tuwing papasok ako sa school para kahit papaano is makatulong. Actually, nakakatulong naman talaga pero at least hindi na gano'n kalala yung,
yung pangamba kumbaga. Kumbaga yung parang times na, yung parang susuko na ako, yung parang ayoko na talaga. I mean, napasok pa rin sa isip ko yung mga ganong bagay na sabi ko, susuko na ako, pero sayang naman yung binayad ko sa tuition, di ba? Kasi wala na yung balikan, di ba? Tapos naroong sabihin ko rin sa sarili ko na, sige na, pasukin ko na lang, tapusin ko na lang 'to pag-aaral na 'to. Hindi ko man magamit in the future at magbagong isip ko, hindi na ako magtrabaho sa trabahong ito, at least meron akong yung natapos, 'di ba? Parang gano'n, yun. Backup ba, ganyan. But yun nga, okay naman. So far, so good. Naging maayos naman. Hindi naman na pala gano'n kahirap. And na-discover ko na ngayon na matukoyan yung blackboard. Grabe. For the first time in my life, gumagamit ako ng blackboard na sabi ko, hindi kayo ito maintindihan, hindi ko ito makakaya. Pero nakaya ko rin with the reading, a lot of readings, yes, at a lot of memorization. Yun na nga, may times in those 3 days na pumapasok sa isip ko na, Diyos ko 'pag lumipat ako ng ibang trabaho, naroong isipin ko na ano kaya ang magiging trabaho ko? Ayokong makipag-deal sa mga tao. Puwede naman yun, kasi meron namang settings sila na puwede mong pag-applyan na hindi mo kailangang makipag-deal sa mga tao. I mean, not completely hindi ka makikipag-deal, I mean sa mga tao. I mean sa mga customers, hindi mo kailangang makipag-deal sa mga customers, but makikipag-deal ka pa rin sa pharmacist, sa mga nurses, sa mga katrabaho, yun lang. Pero kung hangga't maaari ayoko na makipag-deal sa mga public, but bahala na kung anong mangyari sa akin. Puwede naman yun, puwede akong mamili. Kasi may choice na puwede kang, magtrabaho na, yun nga, inpatient, outpatient, something like that, yung mga gano'n. I think yung inpatient ata yun yung hindi mo kailangang makipag-deal sa mga customer, ganyan, sa mga tao. Yes, but we'll see. And then eto na nga, nangangamba na ako sa darating na test. Malayo pa man sa final, nangangamba na ako. Lahat pinangangambahan ko sa buhay ko. Yun, pero umayos na rin naman. And then naroon yung pangamba ko pa rin na paano kung hindi ko matapos yung mga assignments. Kasi sa bawat, anong tawag dito, ibibigay sa iyo na assignments, merong test. Siyempre magbabasa ka muna, tapos merong test, tapos merong assignment. Yun, may mga gano'ng pangyayari. Pero yun nga, naroong isipin ko na, baka hindi ko 'to matapos kasi ang dami. Like for this week, binigyan kami ng, assignment and test, lahat-lahat na yun ha, is parang nabibilang ko is nasa 5 siya sa loob ng 1 linggo. So sabi ko, parang 5 ang dami, parang hindi ko matatapos ito, hindi ko anong tawag dito? Kasi sobrang dami niya, 5. Baka mabuntunan ako nito kasi sabi ko, "My God, paano ko 'to matatapos? Ang pagbabasa na lang is mahabang oras. Ang panonood na lang ng mga tutorials, ng mga videos, ang haba din, hindi ko 'to kakayanin." So, yun na nga. Sabi ko, "My God, hindi ko ito kakayanin." Tapos meron siyang deadline kung kailan mapapadala yung, mga assignments, mga test. Nakalagay doon is ganitong araw, ganitong oras. So, kailangan maipasa mo yun ng ganitong oras. Ang nakalagay is first attempt lang ang pwede mong gawin. And pagkatapos ng wala ka ng pwedeng i-attempt. Yun. Kaya na-nervous ako. Sabi ko, shit, isang beses lang ako mag-attempt. Paano ko pag nabuksan ko itong assignment is mamahinga ako. Tapos, pumunta ako ng banyo. Tapos, nag-log out. Hindi na ako makabalik. Yun ang pagkakaala-kala ko. Pero hindi pala. Mali ako. Yun pala is hindi naman pala siya gano'n. Kundi puwede kang mamahinga, puwede kang pumunta ng banyo, puwede mong iwanan yun at kahit mag-sign out yun, nandun pa rin yun, basta i-save mo lang siya. Pero 'wag mo lang munang i-submit. Dahil kapag isinubmit mo na hindi ka pa tapos, then wala ka ng chance para mai-edit uli siya. So, yun pala ang ibig sabihin nun. So, nawala yung pagkapaniko. Nung nadiskubre ko na lahat, nawala yung pagkapaniko. And then of course, isa pa ring pinag-aalala ko is yung math nga. Dun talaga ako nati-trigger ng anxieties ko. Nati-trigger ako ng mga pag-aalala ko. Pero actually yung math is hindi naman pala siya kahirapan. Well, merong mahirap yung long divisions, of course. Yun yung parang mahirap. Ay grabe. Dun ako nahihirapan pero nakakaya pa rin kahit papaano. Basta't manood lang, patient lang talaga ako or matiyaga na manood ng mga videos. Pero yun nga, yung ibang, mga math is, subtractions, divisions, multiply, divide, mga basic math siya. And then percentage,
yung tinatawag na PEMDAS, yun nandun din yun. And then ano pa, unit conversion, yung mga gano'n. And, decimal point, nasabi ko na ba yun? Yun yung mga sa math. So, dun ako nag-alala nung una dahil ang iniisip ko siyempre pagdating kasi sa math, yan talaga yung my weakest concern of my life kasi hindi ako gano'n kagalingan sa math. Pero naiintindihan ko at nakukuha ko naman. Medyo matagal nga lang. But in a real life, hindi ko naman talaga siya ginagamit ko pa rin kasi tinitingnan araw-araw kong ginagamit ang math actually kahit sa trabaho ko, nakakaya ko naman. At alam ko na naman ang mga ginagawa ko kahit sa trabaho ko. Basta kinakalma ko na lang yung sarili ko, sabi ko na, araw-araw ginagawa ko ito sa trabaho. Kagaya na lang ng percentage, ginagamit ko yun sa trabaho. Multiply, ginagamit ko yun sa trabaho. Ginagamit ko yan in everyday life. Bakit ako matatakot? Matagal ko nang hinaharap yan sa buhay ko. Yun nga lang is, hindi madalian kumbaga. Well, hindi rin naman madalian itong homework kasi yung assignments kasi wala naman nakalagay na oras eh. Yes, wala siyang nakalagay na oras kung kailan mo dapat tapusin. But of course, dun sa magiging final test namin, yun ang nakakatakot kasi yun ang merong oras. Yun. Kasi parang naano ko parang 200, no not 200, 2 hours yata. Mahaba na rin yung 2 hours, siguro naman makakaya ko na yun ng 2 hours 'no. Basta memorization lamang and yun nga kailangan i-memorize ang 200 drugs, grabe. So maraming gamutan ang mememoryahin but kaya ko yan, magaling ako sa memorization. Yun, sabi ko sa inyo madali akong makamemorya. But of course malilimutan ko rin yan one day. Anyways, yun ang aking experience sa pharmacy tech. Nakaka-nervyos, nakakatakot, nakakapag-alala, nakaka-panic, but okay naman, nakakaya ko na. Meron akong patapos na ako sa, assignment ko this week, in mga test this week. May isa na lang akong kulang, math na lang ang pinakahuli sa aking module. Module 1 and module 2 siya eh. So yun, patapos na ako. Thanks God, makakaya ko, makasurvive ko. Pero alam ko na nagkamali ako dun sa una kong test, dun sa mga drug card. Anyways, hanggang dun na lang at balitaan ko ulit kayo sa mga susunod na pangyayari ng buhay ko. Bye!